Good morning, Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Martes, December 25, or rather, December 2, 2025. Merry Christmas po, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Pag-usapan po natin itong ginawa po ng House of Representatives Ethics Committee na pagsuspindi po kay Congressman Keiko Barsaga. Keiko Barsaga was suspended for 60 days for the alleged or for an alleged unethical behavior. Alam po naman natin mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, kung tayo po ay sumusubaybay kay Keiko Barsaga, alam po natin na ito ang tanging congressman na naging critical kay Martin Romualdez and lately kay BBM for the massive anomalies of the current administration, particularly dito po sa flood control projects. At dahil po dito sa mga criticisms ni Keiko Barsaga, kung saan siya ay masyado naging very vocal, siya po ay inakusahan na di umano ang kanyang mga pag-uugali, behavior, ay nakakasira sa karangalan ng Kongreso, particularly the House of Representatives. At kahapon po, nagkaroon nga ng judgment ang Ethics Committee kung saan siya ay pinatawa ng parusa ng 2 buwan suspension kasabay ang pagbabanta ni Congressman Abalos as chairman of the Ethics Committee of the Lower House of the 20th Congress na di umano kapag hindi binura ni Keiko Barsaga ang kanyang mga post sa social media, siya ay papatawan ng mas mabigat na kaparusahan. And most probably, ito ay ang kanyang expulsion sa lower house. Well, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ano po ang masasabi natin dito? O ano ang ating reaksyon? Una po, itong ginawa ng House of Representatives na kung saan pinagbabantaan si Keiko Barsaga na kapag hindi niya binura ang kanyang mga post sa social media, siya ay papatawan ng mas mabigat na parusa, and most probably that would be expulsion. Ang masasabi po natin mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, yan po ay pag-abuso sa kapangyarihan ng House of Representatives sapagkat yan po ay abridgment of the freedom of speech and the press. Yan po ay maliwanag na nais ng mababang kapulungan sa Kongreso na patahimikin si Congressman Barsaga sa pamamagitan ng kanilang pagbabanta na siya ay patalsikin kung hindi niya buburahin ang mga post niya sa social media. Maliwanag po na yan ay abridgment ng kanyang kalayaan sa pamamahayag, and that is unconstitutional. Yan po mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang katotohanan tungkol sa bagay na ito.
nagpapakita po lamang na itong House of Representatives of the 20th Congress ay napakakurap po, sapagkat yung kung sino pang congressman ang nakikipaglaban para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino, ito pa mismo ang kanilang pinarurusahan. Nais palabasin ng mababang kapulungan ng Kongreso, partikular na po itong si Congressman Ronaldo Puno ng Antipolo, na ito talaga ang tumayong complainant dito. Napakagago po. Ang gustong palabasin ng mga congressman na ito, lalo na itong si Puno, na kapag magnanakaw ka na congressman, ikaw ang karangalan ng Kongreso, partikular na mababang kapulungan. Pero kung ikaw ay kritiko, binabanatan mo ang kanilang mga pagnanakaw sa kaban ng bayan na nagiging dahilan para sa malalang kahirapan ng sambayan ng Pilipino, ikaw ay kanilang patatalsikin sa iyong tungkulin, katulad ng nais nilang gawin kay Kiko Barsaga. So, ibig po sabihin niya, talagang nakakahiya at talaga nagpapatunay na totoong magnanakaw ang mga congressmen na ito. At sino man ang mag-criticize sa kanila, iyon ay kanilang parurusahan. Ganyan po ka mga gago, ka mga korap, magnanakaw itong ating mga congressmen na bumoto upang parusahan si Kiko Barsaga. Mayroon pong iilan na hindi pumanig o umayaw, hindi bumoto para parusahan si Kiko Barsaga. At ito po ang mga congressmen na ito, ang masasabi nating exception. Sila po yung mga matitino. Isa na po dyan si Congressman Libiste, Leandro Libiste ng Batangas. At meron pa po, ang balita po natin 5, na isa pang narinig po natin na lumaban din o hindi umayon para parusahan si Kiko Barsaga. Ang balita po natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, meron pong 5 congressmen who voted against the imposition of penalty. Ibig sabihin, ito ang mga congressmen na ito na matitino mag-isip, hindi katulad sa karamihan na talagang pinangangalagaan nila ang sinasabing karangalan ng Kongreso, partikular ng mababang kapulungan. At ito po ay kanilang pagiging magnanakaw. Yan po ang kanilang karangalan. Kaya sana tamaan ng kidlat itong mga ito. Nang sa ganun, magkaroon naman ng magandang kinabukasan ang sambayan ng Pilipino, sapagkat wala po tayong maasahan sa mga ganitong uri ng mga leader ng ating bayan. Kay Kiko Barsaga, pagpatuloy mo, Congressman, ang iyong ginagawa, ay yung mga kababayan natin na matitino ay nasa likod mo upang ikaw ay suportahan sa iyong pakikipaglaban, pakikibaka, laban sa korupsyon ng ating pamahalaan. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, narinig din po natin na nagsalita si Cardinal David. Ito po ang Pangulo ng CBCP, Catholic Bishop Conference of the Philippines. Ito pong CBCP, ito po ang tumatayo na official spokesman ng
simbahang Katolika sa Pilipinas. At ang narinig po natin na kanyang sinabi ay nagpapasalamat siya sa military na patuloy na nagiging tapat sa saligang batas ang mga military ito. Na ibig po sabihin, pinasasalamatan niya na ang mga military ay patuloy pa rin na sumusuporta sa ating adik at magnanakaw na Pangulo. Sapagkat ayon nga kay Cardinal David, ayaw natin ng revolutionary government. Tayo ay dapat na maging matapat sa 1987 Constitution na ibig nga sabihin maging tapat sa Commander-in-Chief ng mga military at kapulisan. Kahit itong Commander-in-Chief na ito ay adik at magnanakaw at dahilan upang magkaroon ng maging mahirap, magdulot ng matinding kahirapan sa sambayan ng Pilipino. Iungas po itong paninindigan ng CBCP. Kalokohan po ito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ang ibig po sabihin niyan, sila ay patuloy na sumusuporta kay Bongbong Marcos sa kabila ng katotohanan na itong Pangulo na ito ay isang adik, isang korap, magnanakaw. So, walang pakialam ang CBCP o ang simbahang Katolika sa kahirapan na dinaranas ng sambayan ng Pilipino. Basta sila, under the guise of being loyal to the Constitution, sila ay mananatiling matapat, sumusuporta sa kasalukuyang pamahalaan ng isang adik at magnanakaw na presidente. Kaya wala pong duda ang sambayan ng Pilipino ay makakaranas po talaga ng matinding kahirapan sapagkat ang simbahan, partikular ang simbahang Katolika, ay nakikiisa, katulad din naman nagpakikiisa ng military at kapulisan, patuloy na sumusuporta sa isang adik at magnanakaw na Pangulo. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, kailan lamang lumabas din po sa balita na tinawag sa Malacanang itong mga military officials kung saan sinabi ng presidente na hindi sila dapat magpadala sa mga kasinungalingan sapagkat di umano siya ay isang malinis. Ang sino mang tao na nagbibintang na siya ay adik, katulad ng kanyang kapatid na si Amy Marcos, Senator Amy Marcos, sinasabi niyang hindi na kapatid. Sinungaling ang mga taong nagbibintang na siya ay magnanakaw. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, alam na alam po natin kung tayo ay nag-iisip ng tama na ang korupsyon sa bansang ito, the massive corruption, ay hindi po mangyayari kung hindi yan pinahihintulutan o pinapayagan ng bangag na Pangulo at ng bangag at korap na presidente. Kaya hindi totoo na si Saldico o si Barsaga, kung sino man na nagsasabi ng ating kasalukuyang Pangulo ay adik at magnanakaw, hindi po totoo na sila ay nagsisinungaling. Si Amy Marcos, Senator Amy Marcos, kapatid po niya. She has the personal knowledge mula na sila ay bata pa
na talagang itong Pangulo na ito ay adik, incompetent, wala ng kakayahan na mamahala sa ating bansa sapagkat adik na nga. Senator Marcos has personal knowledge, direct, kasi kasama niya sa bahay. So she is very much competent to tell as to the attitude of her brother, the President. Kaya pag sinabi niya na adik ang Pangulo na yan, ang buong pamilya nila ay adik, mahirap pong pasinungalingan yan. Sapagkat kung gusto niyang pasinungalingan ang sinabi ni Senator Marcos na siya ay adik, dapat he has to submit a drug test, yung hair follicle test. That is the only way for him to rebut. Kung hindi niya gagawin yan, ibig sabihin, totoong adik siya, kaya ayaw niyang magpa-drug test. Doon naman po sa sinabi ni Saldico na bilyon-bilyon pera ang dinala niya sa Malacanang o pinadala niya sa Malacanang. At yung mga budget insertion na yan ay utos niya para makurakot niya ang pera na sambayan ng Pilipino. Hindi po mapapasinungalingan yan. Because Saldico, being his bagman, chairman of the Appropriation Committee of the Lower House, mayroon pong personal, direct knowledge kung ano yung sinabi niya na talagang si Bongbong Marcos ang nag-utos na magkaroon ng budget insertion at dalhin ang pera, ninakaw nilang pera sa Malacanang. So ibig po sabihin, siya ang Pangulo mismo ang sinungaling, hindi po si Saldico. Sasabihin niya, dapat umuwi si Saldico upang panindigan niya, panumpaan at panindigan sa korte yung kanyang mga sinabi o bintang. Gago talaga na tong Pangulo na to. Siyempre pag uwi dito, papatayin niya para hindi na makapag-testify sa korte. Kaya yan ang gusto nila. Itong mga tao naman na to na sumusuporta, patuloy na sumusuporta sa ating bangag na Pangulo, hindi po sa hindi sila naniniwala. Ang masasabi po natin dyan, sila ay nabayaran ng milyon-milyon o bilyon ng Pangulo upang patuloy siyang suportahan. Sapagkat kung hindi ka nababayaran ng Pangulo, unless isa kang baliw, talagang hindi ka maniniwala itong Pangulo na ito ay matino pa rin. Take note that the health of the President is a national concern. Mayroon po tayong pakialam. Mayroon po tayong tungkulin na alamin kung ang ating Pangulo is still fit to govern the country in terms of being mentally and physically healthful. So itong pag-uusap tungkol sa kanyang pagiging adik, yan po ay pambansang issue na dapat resolbahin. And the only way to resolve it is for the President to submit to a drug test by way of hair follicle test. Tungkulin po ng Pangulo na patunayan na hindi totoo ang bintang sa kanya, no less by her sister, Senator Marcos. Tungkulin niya sapagkat may aligasyon na siya ay drug addict. So it is now
for him to rebut that allegation. The evidence, the burden of proof is with the President to prove that he is not a drug addict. Nasa kanya po ang burden of proof ngayon. Bakit? Sapagkat mabigat ang mga ebidensya na talagang siya ay nag-a-addict. So the only way to refute that allegation is for him to submit to a hair follicle test. Pag hindi niya po ginawa yan, ibig sabihin, hindi siya karapat-dapat na manungkulan bilang Pangulo. At kung hindi siya kusang loob na magbibitiw, dapat siya ay patalsikin sa kanyang tungkulin. At ito po ang panawagan natin sa lahat ng sektor ng ating lipunan, particular ang military, ang mga pulis. Kaya po yung sinasabi ni Cardinal David na nagpapasalamat po siya sa military na dahil hindi nagpapadala sa politika. Ang tanong po natin kay Cardinal David, magkano ang pagkabili ni Marcos sa CBCP? Magkano ang ibinayad sa inyo para patuloy kayong sumusuporta sa isang adik at magnanakaw na Pangulo sa kabila ng pagdurusa ng sambayan ng Pilipino na dapat ito ang inyong pinoprotektahan? CBCP, Catholic Bishop Conference of the Philippines, Cardinal David, tinatanong po namin, magkano ba kayo nabili para patuloy niyong protektahan ang isang Pangulo, patuloy niyong suportahan ang isang adik, magnanakaw at walang kakayahan na Pangulo sa katauhan ni Bongbong Marcos? Magkano ibinayad sa iyo, particular Cardinal David? At kay Gibo Teodoro, the Secretary of National Defense, may narinig akong balita na sabi mo raw, the best president of the Philippines is Bongbong Marcos. Ay putang ina mo. Kung totoo nga na sinabi mo yan, dahil hindi ko naman narinig, kwento lang. Kung totoong sinabi mo yan, na the best president is Bongbong Marcos, ay putang ina mo, Gibo ka. Magkano ang binayad sa iyo? 15 billion in terms of Ghost Project for the Armed Forces of the Philippines. Kaya sa kabila ng kahirapan ng sambayan ng Pilipino, patuloy kayong nagtatanggol, protekta sa isang adik at magnanakaw na Pangulo under the guise of being loyal to the Constitution. Ulul, sino ginagago mo, Gibo? Putang ina mo. Nung ikaw ay kumandidatong presidente, alam kong hindi ka mananalo dahil hindi ka naman sikat. Pero ibinoto kita because I believe in you. Ang akala ko matino ka, matalino ka. Pero ngayon, pinatunayan mo na dahil sa pera, bininta mo ang position mo. Gago ka, Gibo. Kung totoo yung sinasabi mo na para sa iyo pinakamagaling na presidente si Bongbong Marcos, adik ka rin. Tangina mo, Gibo Teodoro. Magkano mo ibininta ang interest ng sambayan ng Pilipino? 15 billion in terms of Ghost Project for the Armed Forces of the Philippines na ibinigay ng bangag na Pangulo sa inyo. Kaya hanggang ngayon patuloy kayong nagtatanggol sa kanya.
under the guise of being loyal to the Constitution. Ang Constitution ng Pilipinas ginawa para protektahan ang sambayanang Pilipino. The Constitution is enacted to serve the best interest of the Filipino people. So much so that when a commander-in-chief such as Bongbong Marcos does no longer serve the real interest of the Filipino people, in effect, pinagtataksila niya ang saligang batas. At kung inyong pinoprotektahan ang Pangulo na taksil sa saligang batas, kayo din ay nagtataksil sa saligang batas na sinasabi niyong pinanumpaan nyo na maging matapat. To protect the Constitution is no other but protecting the real interest of the Filipino people. Yan ang totoo. Kaya itong Cardinal David na nagsasabi na nagpapasalamat siya sa mga military dahil patuloy na nagiging matapat ang mga military sa nagiging matapat sa saligang batas dahil sila ay hindi bumabaliktad sa abisang bangag, magnanakaw at walang kakayahang Pangulo. Ang tingin po natin, nabili na rin itong Cardinal David na ito na Pangulo ng CBCP. Sinasabi po natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, na ang tanging solusyon sa kasalukuyang problema ng bansa ay matanggal sa pagkapangulo sa madaling panahon. Sa anumang paraan, ang adik na Pangulo at magnanakaw. We cannot afford to be governed by an addict president. Much more, magnanakaw pa. Pamilyang magnanakaw. Kaya ito po ang ating panawagan. Inuulit po natin ang ating panawagan sa sambayanang Pilipino na dapat po, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ilunsad natin ang IDSA-3 upang patalsikin ang kasalukuyang bangag at magnanakaw na Pangulo kasama ang kanyang mga aliporis dyan sa gabinete at sa Kongreso. Dapat po magtayo ng revolutionary government nang sa gayon pati yung pinakakurap na Kongreso, the 19th and 20th Congress, ito po ang pinakakurap na Kongreso sa kasaysayan ng ating bansa. Dapat po mabuwag yan kasama sa pagpapatalsik ng kasalukuyang bangag at magnanakaw na Pangulo. Sapagkat ang ating Kongreso po ay talagang magnanakaw din. Kaya nga kanilang pinatatalsik si Kiko Barsaga sapagkat among the few congressmen who are critical of Congress, ito si Kiko Barsaga ang pinaka-critic, hindi natatakot. Kaya nais nilang patalsikin bilang membro ng Kongreso. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, hindi po totoo na mapapahamak ang sambayanang Pilipino, ang ating bayan, kung mapapatalsik ang kasalukuyang adik at magnanakaw na Pangulo. On the contrary, mapapaganda po ang kalagayan ng ating bansa.
Hindi po totoo na malalagay sa panganib ang ating bansa kung magkakaroon ng kudita laban sa kasalukuyang Pangulo. It happened in 1986, nangyari po ng 2021 o 2001 at dapat mangyari ngayong 2025. This is the only way for us to be out of this predicament we are in. Patalsikin po sa lalong madaling panahon. Dapat yon, hindi na siya umabot ng 2026. Bago na ang dapat na nakaupo sa Malacanang ang pangalawang Pangulo o ang Vice President in the person of VP Sara. Mapapaayos po ang ating bansa with VP Sara as the new President of the Republic of the Philippines. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, pansamantala po wakasan natin ang ating talakayan ngayong umaga.